Hulyo 17, 1994, sa baybayin ng Coron, Palawan, si Elena Reyes, isang matandang mangingisda, ay naglaho na lang na parang bula. Kasabay ng pagbabago ng agos ng tubig, isa-isang nagsisuot ng kanilang gamit sa pagsisid ang mga maninisid at lumusong sa dagat. Ang araw na iyon ay tila karaniwan lamang. Si Lola Elena, sa kabila ng kanyang edad na mahigit 60, ay kilala sa buong komunidad bilang isa sa pinakamahusay na maninisid, ngunit may kakaibang nangyari. Sumikat na ang araw sa katanghalian, ngunit si Lola Elena lamang ang hindi pa umaahon mula sa tubig. Kapag ang mga kasamahan niyang maninisid ay umaahon upang huminga, wala kahit anino niya ang makita. "Hindi ko makita si Elena," sabi ng isa. "Kanina lang ay nakita ko siya malapit sa malaking bato doon." Sinuyod ng mga maninisid ang ilalim ng dagat gamit ang kanilang mga salaming panisid. Ngunit si Lola Elena ay tuluyan ng naglaho. Dumating ang Philippine Coast Guard at nagpatuloy ang paghahanap sa loob ng 3 araw. Sinuyod ng mga divers ang ilalim ng dagat at kusa ring tumulong sa paghahanap ang mga kapwa niya maninisid, ngunit pareho pa rin ang resulta. Si Lola Elena ay tila nag-evaporate na lang. Noong panahong iyon, mayroon siyang 3 anak na lalaki. Ang panganay na si Jose ay nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Maynila. Ang pangalawa, si Juan, ay may negosyo sa Cebu. Ang bunso lamang na si Julio ang naiwan sa Palawan upang alagaan ang kanilang ina. Nang tanungin ng mga pulis ang pamilya, ito ang sinabi ng bunsong si Julio: "Mag-isang lumusong sa dagat si nanay. Noong gabi bago iyon, normal naman siya, tulad ng dati." Ganoon din ang sinabi ng magkapatid, malusog daw ang kanilang ina at walang anumang kakaibang nangyayari. Subalit, may isang bagay na nakatala sa police report. May kaunting tensyon sa pagitan ng magkakapatid dahil sa usapin ng ari-arian. Si Lola Elena, sa buong buhay niya bilang maninisid, ay nakaipon ng pera at nakabili ng ilang kapirasong lupa sa Puerto Princesa City. Ngunit hindi ito sapat na ebidensya upang malutas ang kaso. Noong 1994 sa Palawan, wala pang CCTV at iilan lamang ang may cellphone. Ang investigasyon ay nakadepende lamang sa alaala at testimonya ng mga tao. Sa huli, ang kaso ay nanatiling hindi nalutas. At lumipas ang 12 taon. Noong taglagas ng 2010, isang audit team mula sa Bureau of Internal Revenue ang nagsisiyasat sa isang commercial building sa Makati nang may mapansin silang kakaiba. Ang pangalan ng may-ari ng gusali ay Elena Reyes, ngunit nang suriin nila ang tax records, natuklasan nilang ang taong ito ay idineklarang missing mula pa noong 1994. Agad na ipinaalam ng opisyal ng BIR sa pulisya ang natuklasan. May isang gusali na nakapangalan sa isang taong nawawala. Ang halaga ng gusali ay humigit kumulang 30 milyong piso. Nang surpuriin ng mga pulis ang titulo ng lupa, lahat sila ay napahinto sa paghinga. Ang pangalan sa titulo ay malinaw na Elena Reyes, ngunit ang totoong tagapamahala ay ang bunsong anak na si Julio Reyes. At higit pa roon, ang paglipat ng pangalan sa titulo ay naitala 3 buwan matapos mawala ang kanyang ina. Ang matandang maninisid na nawala sa dagat ng Palawan, 19 na taon na ang nakalilipas, at ang isang 30 milyong pisong gusali sa puso ng Makati. Ano ang koneksyon ng dalawang ito? Agad na nagpasya ang investigation team na buksan muli ang kaso. Kinuha nila ang mga lumang file ng kaso at isa-isang tinawagan muli ang mga miyembro ng pamilya na naimbestigahan noon. Ang bunsong si Julio ay naninirahan pa rin sa Palawan. Nang puntahan siya ng mga pulis, kalmado siyang nagsalita. "Ipinamana sa akin ni nanay ang ari-ariang iyan bago siya pumanaw. Mayroon pang ang huling habilin, ngunit hindi nawala ang pagdududa ng mga pulis. Ito ay dahil ang mga dokumento, tulad ng deed of donation na kailangan para sa paglipat ng titulo, ay naproseso matapos siyang ideklarang nawawala.
Paanong makakapagproseso ng dokumento ang isang taong patay na o nawawala? Muling nabuhay ang kaso. Matapos ang 16 na taon, ang pagkawala ni Lola Elena ay hindi na isang simpleng aksidente, kundi nagamoy isang krimen na masusing pinlano. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa dagat ng Palawan noon? At si Julio ba ay lehitimong nakatanggap ng mana mula sa kanyang ina? O mayroon bang madilim na katotohanang nakatago sa likod nito? Simulan na nating alamin ang katotohanan sa kasong ito na muling binuksan pagkatapos ng 55 na taon. Bago tayo magsimula sa kwento, sandali lang po. Ang pag-subscribe at pag-like ninyo ay malaking tulong sa paghahatid namin ng mga kwento. At pakisabi na rin po sa comments kung saang lugar ninyo ito pinakikinggan. Babatiin ko po kayo isa-isa. Hulyo 1994. Sa isang maliit na bahay pulungan ng mga maninisid sa Coron, bakas sa mga mukha ng mga nagtipon ang pag-aalala. Ang 4 na maninisid na kasama ni Lola Elena sa dagat ay nakaupo sa harap ng mga pulis. Anong oras po lumusong sa tubig si Elena? Tanong ng pulis. Mga alas 5:30 po ng umaga. Sabay-sabay lang po kami, sagot ng pinakamatandang maninisid, si Aling Carmen. Siya at si Lola Elena ay mahigit 30 taon nang magkasama sa pagsisid. Kailan ninyo po siya huling nakita? Mga alas 6 ng umaga. Nakita ko pa siya malapit sa mga bato sa unahan. Narinig ko pa nga ang pagsinghap niya. Ang pagsinghap ay ang kakaibang paraan ng paghinga ng mga maninisid pag-ahon nila sa tubig. Ang marinig ang tunog na iyon ay nangangahulugang buhay pa si Lola Elena hanggang alas 6 ng umaga. Pagkatapos po noon, hindi ko na po nakita. Abala na rin kami sa kanya-kanyang pagsisid. Tinanong din ng pulis ang ibang maninisid. Ngunit pare-pareho ang kanilang sagot. Magkakasama silang lumusong sa umaga at paminsan-minsan ay nagkakasalubong sa ibabaw ng tubig, ngunit walang sino man ang nakakaalam kung kailan siya eksaktong nawala. Gaano po kahusay sumisid si Elena? Isa po siya sa pinakamagaling dito. Kahit may edad na, mas magaling pa siya sa mga bata sa ilalim ng tubig. Kung ganoon, posible po bang nalunod siya? Umiling si Aling Carmen. Imposible po. 30 taon na siyang naninirahan sa dagat. Hindi naman malakas ang alon noon at maganda ang kondisyon ng tubig. Tumango ang pulis at may isinulat sa kanyang kwaderno, ngunit bakas sa mukha niya ang pagkabigo. Ang testimonya ng mga maninisid ay hindi sapat upang mabuo ang kwento. Nagpatuloy ang paghahanap ng Coast Guard sa loob ng 3 araw. 12 divers ang ipinadala at kusa ring tumulong ang mga lokal na maninisid. Ngunit hindi nakita kahit ang katawan ni Lola Elena o kahit isang piraso ng kanyang damit panisid. Maaaring tinangay po ng agos, paliwanag ng isang opisyal ng Coast Guard. Mabilis po ang agos dito. Kung nawalan siya ng malay sa ilalim ng tubig, malaki ang posibilidad na dinala ang kanyang katawan sa malayong dagat. Makatuwiran ang paliwanag. Madalas itong mangyari sa karagatan ng Palawan, ngunit mayroon pa ring hindi tugma. Sinimulan ng pulisya ang pag-iimbestiga sa pamilya. Unang tinawag ang bunsong anak na si Julio. Nooy 25 taong gulang, nagpapatakbo siya ng isang maliit na karinderya sa bayan. Kailan kayo huling nag-usap ng nanay mo? Gabi po ng Hulyo 14, mga alas 9. Nag-usap kami saglit pagkatapos kumain ng hapunan. Ano ang pinag-usapan ninyo? Wala naman pong importante. Sabi lang niya. Sisisid siya kinabukasan kaya kailangan niyang matulog ng maaga. Kalmado ang boses ni Julio. Pinagmasdan ng pulis ang kanyang ekspresyon, ngunit wala silang nakitang kahina-hinala. Kamusta po ang kalusugan ng nanay ninyo? Mabuti po. Halos hindi nga po siya nagkakasakit. Kamakailan ba? May napansin kayong problema o alalahanin sa kanya? Nag-atubili saglit si Julio bago sumagot. Wala naman po yata. Nagpatuloy ang pulis sa susunod na tanong. Kamusta ang relasyon ninyo ng mga kapatid mo? Normal lang po.
Ang kuya ko nasa Maynila, ang isa nasa Cebu, kaya bihira kaming magkita. Nag-away na ba kayo dahil sa ari-arian? Biglang nanigas ang mukha ni Julio. Anong ari-arian naman po? Ang meron lang si nanay ay ilang ektaryang lupa at itong bahay. Pero alam namin na mayroon siyang ilang lote sa Puerto Princesa City. Ipon po niya iyon sa buong buhay niya. Hindi po namin iyon pwedeng pakialaman. Tumango ang pulis. Ngunit sa reaksyon ni Julio, may naramdaman silang kakaibang tensyon. Kinabukasan, dumating mula Maynila ang panganay na si Jose, 40 anyos, isa siyang simpleng empleyado sa isang malaking kumpanya. Payat ang kanyang mukha at namumula ang mga mata. Patay na po ba talaga si nanay? Hindi pa po kumpirmado. Missing pa lang po siya. Paano nangyari ito? Mahigit 30 taon nang sumisisid si nanay. Hindi na natapos ni Jose ang kanyang sasabihin at napaiyak. Hinintay ng pulis na kumalma siya bago magtanong. Kailan ninyo huling nakita ang nanay ninyo? 2 buwan na po ang nakalipas. Umuwi ako saglit noong Mayo. Ano po ang kalagayan niya noon? Malusog po siya. Sabi niya, patuloy pa rin siyang sumisisid at marami na raw siyang nahuling isda at shellfish ngayong taon. Nag-away na ba kayo ng mga kapatid mo dahil sa mana? Umiling si Jose. Wala po. Ang ari-arian ni nanay ay sa kanya. Wala kaming karapatang pag-interesan niyon. Kayo ng mga kapatid mo, kina Juan at Julio. Anong pag-aawayan naman namin? Isinulat ng pulis ang testimonya ni Jose, ngunit sa isip niya, itinatanggi nilang lahat ang isyu sa pera, pero siguradong may itinatago sila. Ganon din ang reaksyon ng pangalawang anak na si Juan na dumating mula Cebu. 39 anyos, nagbebenta siya ng isda sa Carbon Market. Ang nanay ko ay buong buhay na nabuhay sa pagsisid. Ang dagat ay parang bahay na niya. Nagkaroon ba kayo ng alitan ng mga kapatid mo tungkol sa mana? Mana po. Wala naman po siyang gaanong ari-arian. Alam kong may ilang lote siya, pero gaano kalaki naman iyon? Pinutol ng pulis ang sinasabi ni Juan. Ayon sa aming record, may 3 lote siya sa Puerto Princesa City at 5 ektaryang lupang sakahan sa Roxas. Sa presyo noong 1994, aabot iyon ng mahigit 2 milyong piso. Bahagyang natigilan si Juan. Hindi ko po alam na ganoon kalaki. Sigurado ka bang hindi mo alam? Hindi ba nagkukuwento ng tungkol sa pera ang nanay mo? Hindi po. At hindi rin po kami nagtatanong. Hindi na nagtanong pa ang pulis. Ngunit isinulat niya sa kanyang kwaderno, halaga ng ari-arian, pagkakaiba sa persepsyon ng pamilya. 1 linggo matapos ang insidente, binisita ng pulisya ang bahay ni Lola Elena. Isang lumang bungalow na 10 minutong lakad mula sa dalampasigan. Pagbukas ng tarangkahan, nakita nila ang mga gamit panisid na maayos na nakasalansan sa bakuran. Diving suit, goggles, sibat at lambat. Mag-isa lang po ba siya dito? Tanong ng pulis kay Julio. Opo, nakatira po ako sa bayan. Dumedalaw lang ako dito 2 o 3 beses sa 1 linggo. Saan po niya kinukuha ang panggastos niya? Sa kinikita niya sa pagsisid. Pag nagbenta siya ng mga nahuhuli niya, kumikita siya ng mga 10,000 piso kada buwan. Saan niya po itinatago ang pera? Itinuro ni Julio ang kwarto. Sa drawer po ng aparador na iyan. Binuksan ng pulis ang aparador. Sa loob ng drawer, may ilang lumang passbook at cash na nagkakahalaga ng 20,000 piso. Nang tingnan ng mga passbook, may 80,000 piso sa isang local bank at 60,000 piso sa isang rural bank. Alam naming may ilang lote ang nanay mo. Nasaan ang mga papeles noon? Hindi ko po alam. Hinalughog ng mga pulis ang buong bahay. At sa pinakailalim na drawer ng aparador, nakakita sila ng isang lumang sobre. Sa loob nito ay may 4 na titulo ng lupa. Lote sa Barangay San Pedro, 150 square meters. Lote sa Barangay Tiniguiban, 100 square meters. Commercial lot sa sentro ng lungsod, 50 square meters. At 5 ektaryang sakahan sa Roxas, Palawan. Kinuha ng pulis ang calculator.
Sa presyo noong 1994, ang halaga nito ay aabot sa hindi bababa sa 2.5 milyong piso. Kailan niya po binili ang mga lupang ito? Hindi ko po alam. Ang sabi lang niya, unti-unti niya itong naipon noon pa. Sinuring mabuti ng pulis ang mga titulo. Ang lupa sa San Pedro ay nakuha noong 1978, ang sa Tiniguiban noong 1982, ang sa Sentro noong 1985 at ang Sakahan noong 1970. Lahat ay nakapangalan lamang kay Elena Reyes. May nabanggit po ba ang nanay ninyo kung kanino niya ito ipapamana? Umiling si Julio. Wala po siyang sinasabing ganyan. Nag-usap na ba kayong magkakapatid tungkol dito? Hindi po, ngunit hindi lubusang naniwala ang pulis sa sinabi niya. Dahil makalipas ang ilang araw, ibang kuwento ang narinig nila mula sa isang kapitbahay, si Aling Nena, na may-ari ng isang sari-sari store sa kanilang lugar, ay malapit na kaibigan ni Lola Elena. Maraming problema si Elena nitong mga nakaraang araw, sabi niya. Anong problema po? Dahil sa mga anak niya. Yung panganay sa Maynila, laging humihingi ng pera para daw sa pag-aaral ng mga anak. Yung pangalawa naman, laging nangungutang kasi daw mahina ang negosyo. Yung bunso po, napabuntong hininga si Aling Nena. Si Julio ang pinakamatindi, baon siya sa utang dahil sa karinderya niya. Mga 500,000 piso yata. Pinipilit niya ang nanay niya na ibenta ang isang lupa para makabayad. At anong nangyari? Hindi pumayag si Elena. Sabi niya, ang mga lupang iyon ay para sa lahat ng anak niya kaya hindi pwedeng basta-basta ibenta. Nagagalit po ba si Julio? Sobra. Rinig na rinig ko mula sa bahay ko. Bakit ako lang ang hindi ninyo tinutulungan? Sila kuya tinutulungan ninyo. Ganyan ang sigaw niya. Matapos marinig ito, agad na ipinatawag muli ng pulis si Julio. May utang ka raw? Napayuko si Julio at sumagot. Opo, nagkaroon ng kaunting problema sa karinderya. Magkano? Mga 500,000 piso. Humingi ka ba ng tulong sa nanay mo? Opo, pero tumanggi siya. Kinagat ni Julio ang kanyang labi. Hindi raw niya pwedeng ibenta ang lupa. Kailangan daw paghatian namin ng mga kuya ko iyon balang araw. Kaya ka nagalit? Opo, nagalit ako. Kasi hinahabol na ako ng mga pinagkakautangan ko. Tapos siya, puro tungkol sa hinaharap ang sinasabi. Noong gabi bago siya mawala, pinag-awayan ninyo ba ulit iyon? Nagulat si Julio at napaangat ang tingin. Sino pong nagsabi niyan? Totoo po ba? Nag-away kami, pero hindi naman grabe. Napalakas lang ang boses ko. Nagpatuloy sa pagsusulat ang pulis at nagtanong, anong oras ka umalis sa bahay niya noong gabing iyon? Mga 9:30. Pagkatapos noon, hindi mo na nakita ang nanay mo? Opo, iyon na po ang huli. Pinagmasdang mabuti ng pulis ang mukha ni Julio. May butil-butil na pawis sa kanyang noo at bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Naisip mo bang saktan ng nanay mo? Biglang tumayo si Julio. Anong klaseng tanong iyan? Bakit ko naman sasaktan si nanay? Kumama ka. Isang tanong lang iyan. Wala po akong ginawa. Nag-iisa siyang lumusong sa dagat at naaksidente. Hindi na nagpumilit pa ang pulis. Ngunit lalo lang lumakas ang kanilang hinala. Makalipas ang ilang araw, hinalughog ng mga pulis ang karinderya at bahay ni Julio. Ngunit wala silang nakitang anumang ebidensya. Subalit, sa ledger ng karinderya, malinaw na palugi na ito. Pababa ang kita at palaki ang utang, malapit nang magsara. Bukod dito, sa bank statement ni Julio, may record na umutang siya ng 20 piso-piso mula sa isang hinihinalang loan shark noong Hulyo 20. Ang interes ay 20% kada buwan, isang 5,006 loan. Bakit dito ka umutang? Hindi na po ako pinapautang ng bangko. Napabuntong hininga ang pulis. Sapat ang motibo. Isang bunsong anak na baon sa utang, isang inang may malaking ari-arian at isang pag-aaway bago siya mawala. Ngunit walang matibay na ebidensya. Makalipas ang 2 linggo, may isang tawag na natanggap ang istasyon ng pulis. Tungkol po sa pagkawala ni Elena Reyes.
May alam po yata ako. Ang tumawag ay isang 50 anyos na lalaki na nagngangalang Mang Tony. Nakatira siya mga 100 metro mula sa bahay ni Lola Elena. Ano po ang alam ninyo? Noong gabi po ng Hulyo 15, bago mawala si Elena, may kakaiba akong nakita. Umayos ng upo ang pulis. Pakituloy po. Naglalakad po ako noon, mga alas 11 ng gabi. Tapos, pagdaan ko sa tapat ng bahay ni Elena, may narinig akong sigawan sa loob. Anong klaseng sigawan? Boses po ng lalaki. Galit na galit. Bakit ako lang ang hindi? Sila kuya tinulungan ninyo. Ganyan po ang narinig ko. Kilala niyo po ba kung sino ang lalaki? Hindi po. Pero sigurado akong isa sa mga anak niya. Bata pa ang boses. Pagkatapos noon, nag-alangan si Mang Tony bago nagsalita. May narinig din akong boses ng babae, parang si Elena. Sabi niya, hindi ko pwedeng ibigay sa'yo lang. Nandyan pa ang mga kapatid mo. Tapos biglang may narinig akong malakas na kalabog. Parang may natumba. Naging matalas ang tingin ng pulis. Pagkatapos noon, natahimik na po. Medyo natakot ako kaya dumiretso na lang ako sa paglakad. Bakit hindi po ninyo agad ini-report? Akala ko po kasi away pamilya lang. Pero noong narinig kong nawawala na si Elena, naisip ko, baka may nangyari noong gabing iyon. Agad na ipinatawag muli ng pulis si Julio. Hulyo 14, alas 11 ng gabi. Nasa bahay ka ba ng nanay mo? Umiling si Julio. Hindi po. Sabi ko na, umalis ako ng alas 9:30. Kung ganoon, sino ang nasa bahay ng nanay mo noong oras na iyon? Hindi ko po alam. Siguro po mag-isa lang siya. May testigo. Alas 11 ng gabi, may narinig siyang boses ng lalaki at sigawan mula sa bahay ng nanay mo. Namutla ang mukha ni Julio. Hindi po ako iyon. Kung hindi ikaw, sino? Baka po mga kuya ko, si Kuya Jose o si Kuya Juan. Sinuri ng pulis ang alibi ni na Jose at Juan. Si Jose ay nasa Maynila noong araw na iyon at si Juan naman ay nasa Cebu. Pareho silang imposibleng makapunta sa Palawan. Kung ganoon, ikaw na lang ang natitira, hindi ba? Iwinasiwas ni Julio ang kanyang kamay. Hindi po talaga ako. Mapapatunayan mo ba? Umuwi lang po ako sa bahay, mag-isa, walang alibi. Lalo pang ginipit ng pulis si Julio. Ngunit patuloy siyang tumanggi at higit sa lahat, walang pisikal na ebidensya. Walang katawan ni Lola Elena, walang murder weapon, walang direktang testigo. Ang narinig ni Mang Tony ay tunog lamang at hindi ito sapat para patunayan ang isang krimen. Muling hinalughog ng pulis ang bahay ni Lola Elena. Sala, kwarto, kusina, bodega. Bawat sulok ay sinuri, ngunit walang kakaibang nakita. Sana man lang may bahid ng dugo, bulong ng isang investigador. Ngunit malinis ang bahay. Walang senyales na nilinis ito kamakailan at wala ring bakas ng krimen. Lumipas ang 1 buwan, 2 buwan. Itinigil na ng Coast Guard ang paghahanap at natigil na rin ang investigasyon ng pulisya. Patuloy pa rin sa pagtanggi si Julio at dahil walang ebidensya, hindi siya maaring ikulong ng mga pulis. Sa huli, noong Oktubre 1994, isinara ang kaso bilang unsolved. Si Lola Elena ay opisyal na naitala bilang nawala sa dagat. Sanhi, hinihinalang pagkalunod, katawan hindi natagpuan. Bumalik si Jose sa Maynila at si Juan sa Cebu. Si Julio lang ang naiwan sa Palawan. Hinayaan niya ang bahay ng kanyang ina at paminsan-minsan ay dumadalaw para maglinis. Nagbulungan ang mga kapitbahay, siguradong may kinalaman yung anak, pero walang ebidensya. Ang galing-galing sumisid ng nanay niya, tapos bigla na lang malulunod. Ngunit ang mga chismis ay nanatiling chismis. Ang katotohanan ay lumubog sa kailaliman ng dagat ng Palawan, isang sikretong walang nakakaalam at lumipas ang panahon. 1 taon, 2 taon, 5, 10. Unti-unting nabawasan ang mga taong nakakaalala kay Lola Elena. Ang mga kasamahan niyang maninisid ay tumanda na at nagretiro at ang mga kapitbahay ay lumipat na rin. Ang kaso ay nalimutan o tila nalimutan.
Subalit pagkalipas ng 16 na taon, ang isyu sa isang 30 milyong pisong gusali sa gitna ng Makati ay muling bumuhay sa natutulog na kasong ito. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng 16 na taon na iyon? At si Julio ba talaga ay walang ginawang masama sa kanyang ina? 1994, sa dagat ng Palawan, isang matandang maninisid ang naglaho ng walang bakas. Ang pinakakutob na suspek ay ang bunsong anak na baon sa utang. Ngunit walang ebidensya at ang kaso ay napunta sa wala. Sino ang bida sa sigawan na narinig noong gabi bago siya mawala? At bakit hindi kailanman natagpuan ang kanyang katawan? Pagkalipas ng 20 taon, isang 30 milyong pisong gusali sa Makati ang natuklasan. Magiging susi kaya ito sa paglutas ng kaso? Sa susunod na bahagi ng kwento, ibubunyag ang mga nakakagulat na ebidensya na natuklasan ng Reinvestigation Team. Sa muling paglutang ng nakalimutang kaso, anong katotohanan ang mabubunyag? Setyembre 27, 2010, sa tanggapan ng BIR sa Quezon City. Teka, parang may mali dito. Isang revenue officer na nagngangalang Lisa ang tumingin sa monitor ng computer at tinawag ang kanyang katrabaho. Nasa screen ang tax records ng isang commercial building sa Makati. Bakit? Yung may-ari ng building, si Elena Reyes, pero ang SSS record niya, inactive na since 1994. Baka namatay na? Hindi. Missing person ang nakalagay. Pero ang paglipat ng titulo ng building, ginawa noong Oktubre 1994. Nagtaka ang katrabaho ni Lisa. Isang missing person, naglipat ng titulo at sa sarili niyang pangalan pa. Kakaiba yan. Agad na inireport ni Lisa ito sa kanyang superior at sinimulan ng BIR na hanapin ang tunay na tagapamahala ng gusali at ang pangalang lumabas ay si Julio Reyes. Anak pala ni Elena Reyes. May contact number ba? Opo, nakatira sa Palawan. Ipinaalam ng BIR sa Philippine National Police, PNP, ang impormasyon. At makalipas ang 3 araw, nagpasya ang PNP Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, na buksan muli ang kaso. Ang namuno sa team ay si Police Senior Inspector David Santos. 48 anyos, isa siyang veteranong investigador na may higit 30 taong karanasan sa mga malalaking kaso. Dalhin ninyo dito lahat ng files ng kaso noong 1994. Inilatag ni Inspector Santos sa kanyang mesa ang maalikabok na folder ng kaso. Ang mga lumang police report, testimonya ng mga testigo at ulat ng Coast Guard. Ramdam sa mga naninilaw na papel ang bigat ng panahon. Noon pa man, ang hinala na ng mga investigador ay ang bunsong anak na si Julio. Pero isinara dahil sa kakulangan ng ebidensya. Dahan-dahang binasa ni Inspector Santos ang mga tala at tinumbok niya ang mga susing punto. Pag-aaway bago mawala, utang na 500,000 piso, issue sa mana, sapat ang motibo. Bakit hindi nila kinasuhan? Sumagot ang isang batang pulis na katabi niya. Kasi po, walang katawan, walang ebidensya. Kung ganoon, sa pagkakataong ito, kailangan nating maghanap ng ebidensya. Agad na lumipad si Inspector Santos patungong Maynila nang tumayo siya sa harap ng commercial building sa Makati na pabuntong hininga siya. Ito pala ang 30 milyong pisong gusali, isang 5 palapag na gusali. Ang ground floor ay isang convenience store at mula 2nd hanggang 5th floor ay mga opisina. Maayos ang gusali at ang kita sa upa ay siguradong higit 100,000 piso kada buwan. Pumunta si Inspector Santos sa administration office. Sino po ang may-ari ng building? Si Elena Reyes po. Pero ang anak niya ang namamahala, si Mr. Julio Reyes. Opo. Dumadalaw siya dito minsan sa isang buwan para kunin ang bayad sa upa. Kailan pa po nila pag-aari ang gusaling ito? Tiningnan ng administrator ang kanyang record book. Mula pa po noong Oktubre 1994. Noon po inilipat ang pangalan kay Elena Reyes. Kumuha si Inspector Santos ng kopya ng titulo ng lupa at sinuri niya itong mabuti.
Petsa ng paglipat ng pagmamay-ari, Oktubre 18, 1994. Dahilan ng paglipat, donasyon. Nagbigay, Elena Reyes. Tumanggap, Elena Reyes. Ano to? Dinonate niya sa sarili niya. Pero sa praktikal na usapin, ang kontrol ay napunta sa anak na si Julio. Sinuri ni Inspector Santos ang mga record ng pag-issue ng mga dokumento sa munisipyo at nanlaki ang kanyang mga mata. Ang Cedula Community Tax Certificate na ginamit ay inisyu noong Oktubre 5, 1994. Pero nawawala na si Elena Reyes mula pa Hulyo 11. Sabi ng kasamang pulis, paano makakakuha ng sedula ang isang taong nawawala? Peke yan, sagot ni Inspector Santos. Agad niyang hinanap ang empleyado ng munisipyo na nag-asikaso nito noong 1994. Ngunit pagkalipas ng 15 na taon, mahirap nang mahanap ang mga dating empleyado. May mga retirado na at may mga hindi na maalala ang nangyari. Pero isang bagay ang sigurado. Kung hindi si Elena Reyes mismo ang kumuha nito, mayroong nagpanggap o gumamit ng peking dokumento. Bumalik si Inspector Santos sa Palawan at ipinatawag si Julio. Oktubre 5, 2010, sa opisina ng CIDG Palawan. Ano to? Inihagis ni Inspector Santos sa harap ni Julio ang mga papeles, ang titulo ng building sa Makati. Si Julio ay 51 taong gulang na. Mas marami ng puti ang kanyang buhok at mas malalim na ang mga guhit sa kanyang muka. Building po iyan ni nanay. Building ni nanay? Nawawala ang nanay mo mula pa 1994. Kaya nga po ako ang namamahala. Ang paglipat ng titulo ay ginawa noong Oktubre 1994. Paano nangyari iyon? Dinilaan ni Julio ang kanyang labi bago sumagot. Ibinigay na po niya sa akin iyan bago siya mawala. Bago mawala, ibig sabihin bago ang Julio. Van Fort, bakit noong Oktubre pa ginawa ang paglipat? Abala po kasi kami sa paghahanap sa kanya noon. Nung nag-aayos na ako ng mga gamit, naalala ko na ipinangako niya sa akin iyon. Hinampas ni Inspector Santos ang mesa. Huwag ka nang magsinungaling. Sinuri ko na ang petsa ng pagkuha ng sedula. Oktubre 5, 3 buwan nang nawawala ang nanay mo noon. Namutla ang mukha ni Julio. Paano? Paanong nakuha ng isang nawawalang tao ang sedula niya? Ikaw ang nagpeke nito, hindi ba? Hindi po. Kung ganoon, ano? Nanginginig na nagsalita si Julio. Iniwan na po niya sa akin ang pirma niya noon pa. Para daw magamit ko balang araw. Mapapatunayan mo ba? Natahimik si Julio. Nagtanong ng iba si Inspector Santos. Bukod sa building na ito, may iba pang ari-arian ang nanay mo, di ba? 3 lote sa Puerto Princesa at isang sakahan. Anong nangyari doon? Pinaghatian po namin ng mga kuya ko. Kailan? Mga 1995 po. Hindi ko na po matandaan. Naghati kayo ng mana kahit hindi pa idinedeklarang patay ang nanay ninyo. Napayuko si Julio. Hinanap ni Inspector Santos ang mga kapatid. Si Jose ay nasa Maynila pa rin at si Juan ay nasa Cebu. Unang kinausap si Jose. 58 na siya, retirado na at nagpapatakbo ng isang maliit na tindahan. Totoo po bang nakatanggap kayo ng mana mula sa inyong ina? Nag-aalangan na sumagot si Jose. Opo, sabi ni Julio. Mukhang pumanaw na si nanay kaya kailangan na raw ayusin ang mga ari-arian. Kaya tinanggap ninyo? Isang lote po sa Puerto Princesa. Naibenta ko ng mga 2 milyong piso. Paano nailipat ang titulo kung hindi pa kumpirmadong patay ang nanay ninyo? Nag-atubili si Jose. Si Julio po ang nag-asikaso. Peke pala iyon? Hindi ko po alam. Siya ang nagdala ng lahat ng papeles. Ganoon din ang sinabi ni Juan. Nakatanggap din po ako ng isang lote. Si Julio ang nag-ayos. Nakumbinsi si Inspector Santos. Malinaw na si Julio ang gumamit ng pangalan ng ina para maiproseso ang mga ari-arian. Oktubre 20, 2010. Binisita ng reinvestigation team ang lumang bahay ni Lola Elena sa Coron. Matapos ang 2,000 na taon, ang bahay ay luma na at sira-sira.
Kinakalawang ang gate at matataas na ang damo sa bakuran. Pwede ba kaming pumasok? Tanong ni Inspector Santos kay Julio. Sige po, kayo po ang bahala. Pumasok ang mga pulis. Makapal ang alikabok at puno ng sapot ng gagamba ang kisame. Parang hindi ginalaw sa loob ng 11 na taon. Kailangan nating makahanap ng bakas ng krimen dito. Dumating ang SOCO, Scene of the Crime Operatives Team. Dala nila ang luminol, isang kemikal na ginagamit para makita ang mga bahid ng dugo. Simulan natin sa kwarto. Winisikan ng isang SOCO agent ang buong kwarto at pinatay nila ang ilaw. Nang buksan nila ang UV lamp, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Sa isang bahagi ng sahig, may malabong asul na ilaw na lumitaw. Dugo, to. Pinagtuunan ng mga agent ang bahaging iyon. Sa likod ng aparador at sa gilid ng sahig, may mga maliliit na bahid ng dugo. Pagkalipas ng 16 na taon, may natira pa. Mukhang hindi nalinis ng maayos. Nasa likod kasi ng aparador, kaya hindi napansin. Maingat na kumuha ng sample ang SOCO team. Ngunit may problema. Masyadong kaunti. Hindi sigurado kung makakakuha tayo ng DNA. Nagtanong si Inspector Santos. Bakit? 16 na taon na po ang nakalipas. Dahil sa moisture, pagbabago ng temperatura, at bakterya, siguradong sira na ang DNA. Pero subukan pa rin natin. Ipinadala ang sample sa PNP Crime Laboratory. Makalipas ang 1 linggo, dumating ang resulta. Ang blood type ay type B. Tugma sa blood type ni Elena Reyes. Nagliwanag ang mga mata ni Inspector Santos. Ang DNA failed po. Masyadong degraded ang sample. Natahimik sila. Ang blood type lang ay hindi sapat na ebidensya. 30% ng populasyon ng Pilipinas ay type B. Ngunit hindi sumuko si Inspector Santos. Halyuhugin ninyo pa ang bahay. Baka may iba pa. Sinuyod ng team ang lahat mula kisame, sahig hanggang pader. At sa loob ng abo, sa lumang kalande kahoy, pugon, may nakita silang kakaiba. Ano to? Isang maliit na piraso ng metal. Kinakalawang at sira na, pero parang isang singsing. Ipasuri ninyo. Ayon sa resulta, ito ay isang piraso ng gintong singsing. Ngunit may isang kakaibang detalye. May bakas ng ukit sa loob, pero natunaw na sa apoy, kaya hindi na mabasa. Hinanap ni Inspector Santos ang mga kakilala ni Lola Elena. At mula sa dati niyang kasamahan na si Aling Carmen, nakakuha siya ng mahalagang impormasyon. May suot na gintong singsing si Elena, regalo raw ng asawa niya bago mamatay. Anong itsura ng singsing? Manipis lang na ginto. Sabi niya, may nakaukit daw na pangalan sa loob. Elena, muling ipinatawag ni Inspector Santos si Julio. Nasaan ang gintong singsing ng nanay mo? Nagtatakang tumingin si Julio. Gintong singsing? Hindi ko po alam. Lagi raw niyang suot iyon. Yung singsing na iyon. Siguro po suot niya noong nawala siya. Kung ganoon, bakit may natagpuang tunaw na piraso ng gintong singsing sa kalan ninyo? Nanigas ang mukha ni Julio. Hindi ko po alam. Ikaw ang sumunog niyan, hindi ba? Hindi po. Naglabas ng isa pang ebidensya si Inspector Santos. Ang damit ng nanay mo, yung suot niya noong araw na nawala siya, suot po niya sa dagat, di ba? Yung damit panisid niya, nasa bahay lang. Natigilan si Julio. Nagpatuloy si Inspector Santos. Ayon sa police report noon, nakasampay sa bakuran ng damit panisid ng nanay mo. Kung ganoon, anong suot niya noong lumusong siya sa dagat? Baka po ordinaryong damit lang. May maninisid bang nagsusuot ng ordinaryong damit kapag sisisid? Hindi nakasagot si Julio. Inihagis ni Inspector Santos ang panghuling tanong. Julio, magsabi ka na ng totoo. Ikaw ang pumatay sa nanay mo, di ba? Hindi po. Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag ang lahat ng ebidensyang ito? Ang dugo sa bahay, ang tunaw na singsing, ang mga peking dokumento at ang paglipat ng mga ari-arian agad-agad matapos siyang mawala. Nanginginig na sumigaw si Julio. Hindi ako! Hindi ako! Kung ganoon, sino? Nag-atubili si Julio at saka nagsalita. Ang mga kuya ko.
Nanliit ang mga mata ni Inspector Santos. Ano? Si Kuya Jose at si Kuya Juan. Sila ang gumawa. Oktubre 25, 2010 sa conference room ng CIDG Palawan. Magkakahiwalay na inilagay sa 3 interrogation room ang magkakapatid. Nagpasya si Inspector Santos na sabay-sabay silang imbestigahan. Unang testimonya mula kay Julio. Noong gabi ng Hulyo 14, umuwi ang mga kuya ko sa Palawan. Sinungaling. Nasa Maynila ang panganay at nasa Cebu ang pangalawa. Hindi po, lihim silang umuwi para kausapin si nanay tungkol sa mana. Mapapatunayan mo ba? Nakita ko po, ang kotse ni Kuya Jose nasa tapat ng bahay. Giniit ni Inspector Santos si Jose. Umuwi ka ba sa Palawan noong Hulyo 14? Hindi po, nasa Maynila ako. Sigurado ka? Opo, nasa trabaho ako. May maipapakita ka bang record ng attendance sa trabaho? Nataranta si Jose. Nambis 16 na taon na po ang nakalipas. May record pa po kaya? Agad na tinawagan ng pulis ang kumpanyang pinasukan ni Jose. Ngunit matagal nang nagsara ang kumpanya at wala nang natirang mga record, wala kang alibi. Inimbestigahan din ni Inspector Santos si Juan. Nasaan ka noong Hulyo 14? Nasa Cebu po. Nagtatrabaho sa palengke. Mapapatunayan mo ba? May mga nakatransaksyon po ako noon. Pangalanan mo sila. Nagbigay ng ilang pangalan si Juan, ngunit pagkalipas ng 16 na taon, mahirap na silang hanapin. Muling giniit ni Inspector Santos si Julio. Walang ebidensya na umuwi ang mga kapatid mo. Hindi ka ba nagsisinungaling? Totoo po. Nakita ko sila. Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi noon? Kinagat ni Julio ang kanyang labi. Natatakot po ako noon. Saan ka natatakot? Baka po pagtulungan nila ako at sa akin isisi ang lahat. Napabuntong hininga si Inspector Santos. At muling tinawag si Jose. Itinuturo ka ng kapatid mo bilang salarin. Biglang tumayo si Jose. Imposible, nasa Maynila ako, pero hindi mo mapatunayan. Nagsisinungaling si Julio. Ginawa niya iyon para pagtakpan ang sarili niya. Sa tingin mo ba, ang kapatid mo ang may sala? Tumango si Jose. Sigurado po, baon siya sa utang noon at pinipilit niya si nanay na bigyan siya ng pera. Hindi ba't humingi ka rin ng pera sa nanay mo para sa pag-aaral ng mga anak mo? Namula ang mukha ni Jose. Nakiusap lang po ako. Hindi ko siya tinakot tulad ni Julio. Ganoon din ang sinabi ni Juan. Si Julio ang pumatay. Pinatay niya si nanay para makuha ang pera. Kung ganoon, bakit ka tumanggap ng mana? Kasi po, sabi ni Julio, magpapakamatay na raw siya. Hindi ko naman akalain na pinatay niya si nanay. Pinagsama ni Inspector Santos ang 3 magkakapatid sa isang kwarto. Sige, ngayon mag-usap kayo ng harapan. Tiningnan ni Julio ang kanyang mga kapatid ng masama. Pinatay ninyo si nanay. Sumigaw si Jose. Ikaw ang pumatay, tapos sa amin mo isisisi. Sumali na rin si Juan. Gusto mong solohin lahat kaya mo pinatay si nanay? Hindi, kayo ang gumawa. Nag-away ang 3 magkakapatid, bawat isa ay nagtuturuan. Hinampas ni Inspector Santos ang mesa. Tumahimik kayo. Natahimik ang lahat. Dahan-dahang nagsalita si Inspector Santos. Sapat na ang ebidensya. Ang dugo sa bahay, ang tunaw na singsing, ang mga peking dokumento. Siguradong may pumatay kay Elena Reyes. Ang tanong na lang, sino sa inyo? Nanginginig na nagsalita si Julio. Hindi po talaga ako. Itinaas din ni Jose ang kamay. Hindi rin po ako. Bakit ko papatayin si nanay? Umiling din si Juan. Kawawa naman po ako. Wala akong ginawa. Napabuntong hininga si Inspector Santos. Lahat sila ay nagdududa sa isa't isa, ngunit walang matibay na ebidensya. Kung may DNA lang sana, bulong ng isang SOCO agent, ngunit masyadong mahaba ang 16 na taon. Ang mga ebidensya ay nasira na at ang mga testigo ay nawala na. Noong gabing iyon, muling binuklat ni Inspector Santos ang file ng kaso. Mayroon akong nakaligtaan. Sigurado, isa-isa niyang binasa ang mga pahina ng 1994 report.
at natigil siya sa isang pangungusap. Nahanap sa aparador sa kwarto ng biktima ang mga titulo ng lupa. Nanlaki ang mga mata ni Inspector Santos. Ang aparador. Kailangan nating suriin muli ang loob ng aparador. Kinabukasan, madaling araw, bumalik ang team sa bahay sa Coron. At ang isang pirasong papel na natagpuan nila sa pinakatagong bahagi ng aparador ang siyang bubuo sa lahat ng piraso ng puzzle. Walang sino man ang nakakaalam nito noon. Muling binuksan ang kaso pagkalipas ng 16 na taon. Ang dugo at tunaw na singsing ay malinaw na bakas ng krimen, ngunit ang tatlong magkakapatid ay nagtuturuan at itinatago ang katotohanan. Sino ang tunay na salarin? At ano ang nakasulat sa papel na natagpuan ng mga investigador sa kailaliman ng aparador? Sa susunod na bahagi ng kuwento, ang buong katotohanan ay mabubunyag. Huwag palampasin ang paglalantad sa isang sikretong itinago sa loob ng 16 na taon at ang pagtataksil ng isang taong pinakamalapit sa puso. Oktubre 27, 2010, alas, asis ng umaga, Coron. Dala ang isang flashlight, pumasok si Inspector Santos sa kwarto ni Lola Elena. Malamig at mamasa-masa ang hangin ng madaling araw. Tanggalin ninyo lahat ng drawer ng aparador. Isa-isang tinanggal ng mga investigador ang mga drawer ng lumang aparador. Mula una hanggang ika-6 na drawer, wala silang nakitang kakaiba. Sir, teka. Itinutok ng isang investigador ang flashlight sa likod ng aparador. May isa pang espasyo sa likod ng mga drawer. Lumapit si Inspector Santos. Nang tuluyang tanggalin ang pinakailalim na drawer, may isang maliit na espasyo sa likod nito. Isang secret compartment. May laman ba? Kinapa ng investigador ang loob at may kinuha siyang isang lumang sobre. May sobre po. Dahan-dahang kinuha ni Inspector Santos ang sobre gamit ang kamay na may guwantes. Makapal ang alikabok at naninilaw na ang papel. Sa labas ng sobre may sulat kamay. Para sa mga anak ko, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Inspector Santos. Bubuksan ko. Sa loob ng sobre, may 2 pirasong papel. Puno ito ng sulat kamay na hindi gaanong kagandahan. Dahan-dahang binasa ni Inspector Santos. Hulyo 14, 1994. Ako, si Elena Reyes, ay iniiwan ng sulat na ito. Aking mga anak, Jose, Juan, at Julio. Kapag ako ay pumanaw na, ito ang gagawin ninyo sa aking mga ari-arian. Isang huling habilin. Nagpatuloy sa pagbabasa si Inspector Santos. Ang 3 lote sa Puerto Princesa ay paghahatian ninyong 3 ng pantay-pantay. Ang sakahan sa Roxas ay para sa iyo, Julio, dahil ikaw ang maiiwan dito sa Palawan para magsaka. At ang lahat ng naipon kong pera ay ibibigay ko sa iyo, Julio, dahil ikaw ang may pinakamahirap na buhay. Lumipat ang mga mata ni Inspector Santos sa susunod na pangungusap. Julio, anak, patawarin mo si nanay dahil hindi ko nabayaran ang utang mo sa karinderya. Kapag namatay si nanay, gamitin mo itong pera para makabayad at makapagsimula muli. Dahil binigyan ko na rin naman ang mga kuya mo, huwag ka nang mahiya. Napahinto sa paghinga si Inspector Santos. At isa pa, bukas ng umaga bago ako sumisid, pupunta ako sa bangko para magbukas ng isa pang account. Maglalagay ako doon ng 20 piso. Julio, anak, ang passbook na iyon ay itinago ko sa ilalim ng ladrilyo sa tabi ng ating kalan. Hanapin mo at gamitin. Doon nagtatapos ang sulat. Sa ilalim mayroong pirma, Elena Reyes. Nanginginig ang kamay ni Inspector Santos na may hawak sa sulat. Ang petsa ay Hulyo 1-14, 1994. Isang araw bago siya mawala. Ipadala ninyo ito sa crime lab. Ipasuri ang sulat kamay. Makalipas ang 3 araw, dumating ang resulta mula sa PNP Crime Laboratory. Ang sulat kamay ay kumpirmadong kay Elena Reyes at ito ay isinulat noong 1994.
Agad na sinuri muli ni Inspector Santos ang bank records ni Lola Elena. Hulyo 15, 1994, may record ng pagtatangkang magbukas ng bagong account sa isang bangko sa Coron. Pagtatangka, ibig sabihin hindi natuloy? Opo, nakansela raw dahil hindi dumating ang kliyente. Tumango si Inspector Santos. Nawala siya ng madaling araw ng Hulyo 15, kaya hindi na siya nakapunta sa bangko. Nagsimulang magtugma ang lahat ng piraso ng puzzle. Noong gabi ng Hulyo 19, sumulat ng huling habilin si Lola Elena. At kinabukasan, plano niyang pumunta sa bangko para gumawa ng account para sa kanyang bunsong anak. Ngunit kinabukasan ng madaling araw, lumusong siya sa dagat at hindi na bumalik. Muling binasa ni Inspector Santos ang huling habilin at may napansin siyang isang kakaibang bagay. Tingnan ninyo, ang 3 lote sa Puerto Princesa ay dapat paghatian ng 3, pero sa katotohanan, ang building sa Makati ay mag-isang kinuha ni Julio. Anong ibig sabihin niyan? Hindi sinunod ang huling habilin. May isang taong binaliwala ito at ginawa ang gusto niya. Agad na ipinatawag ni Inspector Santos si Julio, Nobyembre 2, 2010 sa opisina ng CIDG. Ano? To. Inilapag ni Inspector Santos ang kopya ng huling habilin sa harap ni Julio. Nang makita ni Julio ang sulat, agad siyang namutla. Ito ang huling habilin ng nanay mo. Isinulat noong Hulyo 22, 1994. Isang araw bago siya mawala. Nanginginig ang kamay ni Julio. Saan ninyo nahanap? Nakatago sa aparador ng nanay mo. Alam mo ba ang tungkol dito? Hindi sumagot si Julio. Itinuro ni Inspector Santos ang sulat. Tingnan mo, ang sabi ng nanay mo, paghatian ninyong 3 ang mga lupa. Pero sa halip, kinuha mong mag-isa ang building sa Makati. Bakit mo ginawa iyon? Binalewala mo ba ang habilin? O hindi mo alam? Kinagat ni Julio ang kanyang labi. Hindi ko po alam, sinungaling. Nasa secret compartment ng aparador ng nanay mo ito. Malamang sinabi niya ito sa'yo. Hindi po, wala po talaga akong alam. Naglabas ng isa pang ebidensya si Inspector Santos. Kung ganoon, paano mo ito ipapaliwanag? Plano ng nanay mo na pumunta sa bangko noong Hulyo 15 para gumawa ng account para sa'yo, pero nawala siya noong araw na iyon. Walang masabi si Julio. Hinampas ni Inspector Santos ang mesa. Julio, magsabi ka na ng totoo. Anong nangyari noong gabi ng Hulyo 14? Matagal na nakayuko si Julio. Tanging bigat ng katahimikan ang bumalot sa kwarto. Naghintay si Inspector Santos. Alam niya, base sa kanyang karanasan, na ito ang sandali kung kailan bibigay ang isang suspek. Makalipas ang halos 10 minuto, nagsalita si Julio sa nanginginig na boses. Noong gabing iyon, pumunta po ako sa bahay ni nanay. Anong oras? Mga 9:00 po. O baka lampas na. Bakit ka pumunta? Dahil po sa utang. Sabi ng mga pinagkakautangan ko, kung hindi ako makakabayad kinabukasan, susunugin daw nila ang karinderya ko. Nanginginig ang boses ni Julio. Kaya nakiusap po ulit ako sa kanya. Naibenta ang isang lupa para makabayad ako. Anong sabi ng nanay mo? Hindi raw po pwede. Dahil may parte rin daw doon ang mga kuya ko, kaya hindi pwedeng basta-basta ibenta. Tumango si Inspector Santos at nagpatuloy sa pagsusulat. Tapos, nagalit po ako. Bakit ako lang ang hindi niya tinutulungan? Sila kuya, nasa Maynila at Cebu, maayos ang buhay. Bakit ako lang ang naghihirap? Umiiyak na si Julio. Sabi po niya, bukas, pupunta siya sa bangko para gawan ako ng account. May 20,000 piso daw doon para pambayad ko sa utang. Tapos, sabi ko po, kulang ang 20,000. Ang utang ko po, 500,000. Anong gagawin ko sa 20,000? Pinigil ni Inspector Santos ang kanyang paghinga at nakinig. Nagalit po si nanay. Wala kang utang na loob. Malaking pera na ang 20,000. Kulang pa ba sa'yo? Pinunasan ni Julio ang kanyang luha. Sumigaw din po ako. Gusto niyo po ba akong mamatay?
Gusto niyo po ba akong mamatay sa bugbog ng mga pinagkakautangan ko? Pagkatapos noon, lalong humina ang boses ni Julio. Tumayo po si nanay at lumapit sa akin at sinampal niya ako. Magtino ka, kasalanan mo kung bakit ka nagkaganyan. Hinigpitan ni Inspector Santos ang hawak sa kanyang ballpen. Nagalit po ako ng sobra. Bigla ko po siyang naitulak. Itinulak? Opo. Tinulak ko po siya ng malakas. Napasuray po siya paatras. At tinakpan ni Julio ang kanyang mukha. Tumama po ang ulo niya sa kanto ng aparador. May narinig akong malakas na kalabog, tapos bumagsak na lang po siya. Natahimik ang buong kwarto. Gaano katagal? Hindi ko po alam. Siguro 10 minuto. Nakatayo lang po ako doon, tulala. Sinuri mo ba ang kalagayan niya? Tumango si Julio. Opo, hindi na po siya humihinga. Wala ng pulso at dumudugo ang ulo niya. Anong ginawa mo? Matagal na hindi sumagot si Julio. Giniit siya ni Inspector Santos. Julio, magpatuloy ka. Nagpanik po ako. Hindi ko alam ang gagawin. Binuhat ko po siya papasok sa kwarto. Inilipat mo ang bangkay? Opo. At pinunasan ko po ang dugo sa sahig. Kumuha ako ng basahan at pinunasan ng pinunasan. Naalala ni Inspector Santos ang bahid ng dugo na nakita nila ang maliliit na bakas sa likod ng aparador. Pagkatapos, kinuha ko po ang gintong singsing na suot niya. Baka po kasi malaman nila. Tapos sinunog ko sa kalan. Tumango si Inspector Santos. Ang tunaw na piraso ng gintong singsing na nakita nila sa abo. Anong ginawa mo sa bangkay? Nanginginig na sumagot si Julio. Madaling araw, ginamit ko po ang bangka ni nanay. Bangka? Opo, yung maliit na bangka na gamit niya sa pagsisid, dinala ko po sa gitna ng dagat. Naging malamig ang tingin ni Inspector Santos. At ang nanay mo, inihulog mo sa dagat? Napayuko si Julio. Opo, itinapon ko po, tinalian ko ng bato, nanigas ang hangin sa kwarto. Anong oras iyon? Mga 4:00 po ng madaling araw. Madilim pa. Walang nakakita. Walang tao sa labas noong oras na iyon. Nagpatuloy sa pagsusulat si Inspector Santos. Pagkatapos noon, bumalik po ako sa bahay at isinampay ang damit panisid niya sa bakuran para magmukhang lumusong siya sa dagat at hindi ka nag-report. Opo, umuwi lang ako at nagtulog-tulugan. Kinabukasan, noong nagkakagulo na ang mga maninisid dahil hindi makita si nanay, nagkunwari akong walang alam. Napabuntong hininga si Inspector Santos. Alam ba ito ng mga kapatid mo? Hindi po. Walang alam ang mga kuya ko. Totoo po iyan. Kung ganoon, bakit mo sila itinuro? Umiyak si Julio. Natakot po ako. Baka mahuli ako. Nagpatuloy ang tanong ni Inspector Santos. Kailan mo nahanap ang huling habilin? Noong gabing iyon din po. Habang nililipat ko ang bangkay ni nanay, nahulog po iyon mula sa aparador. Binasa mo? Opo. Kaya nalaman mo na mas malaki ang planong ibigay sa iyo ng nanay mo. Tumango si Julio. Bakit hindi mo sinunod ang habilin? Bakit mo sinulo ang building sa Makati? Sumagot si Julio. Kung susundin ko po ang habilin, magdududa ang mga kuya ko. Magtatanong sila kung bakit biglang may lumitaw na huling habilin. Kaya ginawa ko na lang ang gusto ko. Paano mo nakuha ang mga dokumento? Dala ko po ang pirma ni nanay at pumunta ako sa munisipyo. Sinabi ko sa empleyado na may sakit si nanay kaya ako na ang kumuha. Noon, hindi pa mahigpit kaya naisyuhan ako. Napabuntong hininga si Inspector Santos. Ang pagbibigay mo ng mana sa mga kapatid mo para po hindi sila magduda. Kaya binigyan ko sila ng tig-1 lote. Inisip ko, kung ganoon, kontento na sila at hindi na mag-uusisa pa. Lahat ng piraso ng puzzle ay nagtugma. Nobyembre 11, 2010, sa Provincial Prosecutor's Office ng Palawan. Si Julio ay kinasuhan ng parricide, pagtatago ng bangkay, pamemeke ng dokumento at estafa. Ang paglilitis ay nagsimula noong Marso 2011. Sa korte, inilatag ng piskal ang buong krimen ni Julio.
Ang akusadong si Julio Reyes noong gabi ng Hulyo 14, 1994 dahil sa alitan sa pera ay sinaktan ang kanyang ina. Ang pananakit na ito ay nagresulta sa pagkamatay ng biktima at pagkatapos ay itinapon niya ang bangkay sa dagat. Ginamit din ng akusado ang pangalan ng kanyang ina upang iligal na makuha ang mga ari-arian nito at binigyan niya ng bahagi ang kanyang mga kapatid upang maiwasan ang hinala. Ang krimen ng akusado ay planado at masusi at sa loob ng 16 na taon ay itinago niya ang katotohanan at sinubukan pang isisi sa kanyang mga kapatid. Ipinagtanggol naman ng abogado si Julio, ang krimen ay hindi sinadya. Walang intensyon ng akusado na patayin ang kanyang ina. Ang pagtulak ay isang aksidente lamang. Ang akusado ay nasa ilalim ng matinding pinansyal at emosyonal na pressure noong panahong iyon. Ngunit naging matigas ang korte. Kahit pa hindi sinadya ang paunang krimen, ang mga sumunod na kilos tulad ng pagtapon sa bangkay at pagtatago ng ebidensya ay malinaw na may intensyon. Higit pa rito, sa loob ng 16 na taon, itinago ng akusado ang katotohanan at ginamit ang pangalan ng kanyang ina para sa sariling kapakanan. At higit sa lahat, ang kawalan ng pagsisisi sa pagpatay sa sarili niyang ina ay isang mabigat na dahilan para sa isang mabigat na parusa. Hulyo 20, 2011, ang hatol ng Regional Trial Court. Ang akusadong si Julio Reyes ay hinahatulan ng reklusyon perpetua habang buhay na pagkabilanggo. Gumuho ang mundo ni Julio. Nag-apela siya, ngunit pinagtibay ng Court of Appeals at Supreme Court ang hatol. Noong Marso 2012, dinala si Julio sa New Bilibid Prison. Sina Jose at Juan ay absuelto. Napatunayang wala silang kaalam-alam sa krimen ng kanilang kapatid. Nagsampa ang dalawang magkapatid ng civil case para mabawi ang mga ari-arian ng kanilang ina. Noong 2013, idineklara ng korte na walang bisa ang lahat ng transaksyon na ginawa ni Julio. Ang mga ari-ariang iligal na nakuha ng akusado ay dapat ibalik sa mga tunay na tagapagmana. Ang building sa Makati ay napunta sa dalawang magkapatid. Ang mga lupa sa Palawan ay pinaghatian din nila ayon sa huling habilin ng kanilang ina. Noong 2015, bago magretiro, naalala ni Inspector Santos ang kasong ito. Kasakiman talaga ang ugat ng lahat. Bulong niya habang inaayos ang mga file ng kaso. Kahit 16 na taon itinago, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Laging ganyan. Sa kasalukuyan, si Julio ay nasa loob pa rin ng kulungan. Siya ay magiging 70 taong gulang na bago makalaya. Ngunit sa panahong iyon, malamang ay pumanaw na rin ang kanyang mga kapatid at ang mga taong nakakaalala sa kanyang ina. Ang puntod ni Lola Elena ay itinayo sa sementeryo ng Coron. Kahit hindi natagpuan ang kanyang katawan, naglibing ang kanyang dalawang anak ng isang walang lamang kabaong. Sa kanyang lapida, nakasulat, Elena Reyes, isang ina na nagmahal sa dagat. Tuwing Hulyo 15, dinadalaw ng dalawang magkapatid ang puntod ng kanilang ina at nagtatanong sila, Nanay, napatawad na po ba ninyo kami? Tanging hangin lamang ang sumasagot. Ang huling habilin na isinulat ni Lola Elena ay nasa pangangalaga na ng isang museo, ginagamit bilang aral sa mga seminar tungkol sa pag-iwas sa krimen sa loob ng pamilya. Ang huling pangungusap sa sulat ay, Julio, anak, mahal ka ni nanay. Kahit mahirap ang buhay, mamuhay ka ng matapat. Mas mahalaga ang tao kaysa sa pera. Ngunit hindi sinunod ni Julio ang huling bilin ng kanyang ina. Nilamon ng kasakiman ang pag-ibig at ang isang iglap na galit ay lumikha ng habambuhay na kasalanan. Ang sikretong itinago sa loob ng 16 na taon, ang katotohanang nasa likod ng 30 milyong pisong gusali. Sa huli, lahat ay nabunyag. Ang pagmamahal ng ina ay walang hanggan, ngunit ang pagtataksil ng anak ay mananatili rin sa kasaysayan. Ang dagat ng Palawan ay patuloy na umaalon.
Ang dagat kung saan huling dinala si Lola Elena ay nananatiling malalim at malamig. Ngunit hindi kayang ilubog ang katotohanan. Tumagal man ng 16 na taon na naig pa rin ng hustisya, ang kasakiman ng pinakamalapit na tao, ang pagtataksil ng pinakamamahal na anak. Ito ang katapusan ng trahedyang nagsimula sa dagat ng Palawan noong 1994. Ang katotohanang itinago sa loob ng 16 na taon ay sa wakas ay nabunyag. Ang bunsong anak na nagsabing mahal niya ang kanyang ina ay dahil sa isang iglap na galit ay nakagawa ng isang krimen na hindi na mababawi. Ang huling habilin na iniwan ng lola ay puno ng pagmamahal para sa kanyang bunso, ngunit ang pagmamahal na iyon ay sinuklian ng pagtataksil. Sa likod ng 30 milyong pisong gusali ay ang pagkamatay ng isang ina at 16 na taon ng kasinungalingan. Sa huli, kahit nahuli, nanaig ang hustisya at pinagbayaran ng salarin ang kanyang kasalanan. Isang krimen na ginawa sa ngalan ng pamilya, isang trahedya na nilikha ng kasakiman. Ano ang naramdaman ninyo sa kuwentong ito? Noong gabi ng Hulyo 29, 1994, sa isang bahay sa Coron, Palawan, naganap ang huling pag-uusap ng isang ina at isang anak. Iyon ay sandali ng pag-ibig at pagtataksil at ang sandali kung kailan gumuho ang isang pamilya. Pagkalipas ng 16 na taon, isang 30 milyong pisong gusali sa Makati ang nagbunyag sa katotohanan ng trahedyang iyon. Si Lola Elena ay buong buhay na nagtrabaho sa dagat para buhayin ang kanyang mga anak. Sa malamig na tubig, nanghuli siya ng isda at lamang dagat, at sa kakarampot na kita ay nakaipon at nakabili ng lupa para ipamana sa kanila. Lalo na para sa bunsong anak na pinakamahirap ang buhay, gumawa pa siya ng huling habilin. Kahit mahirap ang buhay, mamuhay ka ng matapat. Mas mahalaga ang tao kaysa sa pera. Iyon ang huling bilin ng ina. Ngunit tinraidor ni Julio ang pagmamahal ng kanyang ina. Dahil sa utang na 1,200,000 piso at takot sa kinabukasan, hindi siya nakontento sa 1,200,000 pisong inialok ng ina at nagalit. At sa isang iglap na galit, na itulak niya ang kanyang ina na siyang ikinamatay nito. Aksidente ba ito? O krimen? Malinaw ang sinasabi ng batas. Kahit pa hindi sinadya, ang mga sumunod na kilos, tulad ng pagtapon sa bangkay at pagtatago ng katotohanan sa loob ng 12 na taon, ay isang krimen na hindi mapapatawad. Nahanap ni Julio ang huling habilin noong gabi ring iyon. Nakasulat doon ang pagmamahal ng kanyang ina para sa kanya, ngunit itinago niya ito. Sa halip, ginamit niya ang pangalan ng ina para nakawin ang mga ari-arian at binigyan lang ng kaunti ang mga kapatid para hindi sila maghinala. Sa loob ng 26 na taon, namuhay siya ng normal. Nagpatakbo ng karinderya sa Palawan at paminsan-minsan ay pumupunta sa Maynila para kunin ang upa sa building na nakapangalan sa kanyang ina. Nakikipag-ugnayan siya sa kanyang mga kapatid at nagsasama-sama sila sa anibersaryo ng pagkamatay ng kanilang ina na para bang walang nangyari. Ngunit ang kasinungalingan ay hindi maitatago magpakailanman. Noong 2010, isang tax audit ng BIR ang gumiba sa lahat. Isang building na nakapangalan sa isang patay, mga peking dokumento at ang bahid ng dugo sa bahay. Isa-isang nabunyag ang katotohanan ng gabing iyon. Ang pinaka-nakakagulat sa lahat ay ang huling habilin ng ina. Sa sulat na iyon, na isinulat isang araw bago siya mawala, nakapaloob ang walang kapantay na pagmamahal ng ina para sa kanyang bunso. Julio, anak, mahal ka ni nanay. Dahil ikaw ang pinakamahirap, mas aalagaan ka ni nanay. Ngunit kinabukasan, sa kamay ng kanyang pinakamamahal na anak, pumanaw ang ina. Ano ang aral na dapat nating makuha sa kwentong ito? Ang pera ay maaaring magdulot ng kaligayahan, ngunit maaari rin itong magdulot ng kapahamakan. Lalo na sa usapin ng mana sa pamilya, kahit ang pinakamatibay na relasyon ay kayang sirain nito sa isang iglap.
Mahal ni Lola Elena ang lahat ng kanyang anak ng pantay-pantay. Ngunit ang pagnanais niyang bigyan ng kaunting sobra ang kanyang bunso ang siyang naging mitsa ng trahedya. Ang pamilya ang pinakamalapit na tao sa atin, ngunit sila rin ang may kakayahang magdulot ng pinakamatinding sakit. Kamusta ang inyong pamilya? Kailan ninyo huling sinabi sa inyong mga magulang na mahal ninyo sila? Nagkaroon na ba kayo ng alitan sa inyong mga kapatid dahil sa pera? Ang pera ay maaaring kitain muli, ngunit ang tao kapag nawala ay hindi na maibabalik. Dahil sa 12,000 pisong utang na wala kay Julio ang kanyang ina at gugugulin niya ang natitirang buhay niya sa kulungan. Ang nakuha niya ay isang 30 milyong pisong gusali, ngunit ang nawala sa kanya ay ang pagmamahal ng kanyang ina at ang kanyang buong buhay. Sa mga nakikinig ngayon, lalo na sa mga may matatanda ng magulang, isang pakiusap, mamayang gabi, tawagan ninyo ang inyong mga magulang. Ang isang simpleng mahal ko po kayo ay may malaking kapangyarihan. At kung may alitan kayo sa inyong mga kapatid dahil sa pera, pag-isipan ninyong muli, ganun ba talaga kahalaga ang perang iyon para isakripisyo ang inyong pamilya? Nalaman na lang ng 2 kapatid ni Julio ang halaga ng lahat noong huli na. Sana ibinigay na lang namin lahat ng mana sa kanya. Buhay pa sana si nanay ngayon. Ang kasong ito ay isang babala sa atin, na ang kasakiman ay kayang pumatay kahit ng taong pinakamamahal natin. Sana ay may naiwang aral sa inyong mga puso ang kuwentong ito. Kung mayroon kayong katulad na karanasan o gustong sabihin, mangyaring iwan ito sa comment section. Curious din ako kung saang lugar ninyo ito pinakinggan. Maynila, Cebu, Palawan o saan man, babasahin ko po ang bawat isa sa inyo. At pakipindot na rin po ang subscribe at like buttons. Ang inyong maliit na suporta ay malaking tulong sa paghahanap ng mga ganitong nakalimutang kaso at paghahatid ng makabuluhang kwento sa mas maraming tao. Sa susunod na pagkakataon, magdadala kami ng mas magandang kwento. Naway maging masaya kayo kasama ang inyong pamilya ngayong araw. Salamat po.